Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nag-enjoy na kumain si Christine dahil talagang masarap ang pagkain sa restaurant. Di na siya magtataka kung bakit dahil sila ang favorite na restaurant ni Jericho. Nang matapos silang kumain, namasyal pa silang dalawa. Si Jericho na ang may daladala ng malaking bouquet pero walang narinig si Christine kahit isang reklamo. Na mapagod na silang dalawa ay nag-check-in na muna sila sa hotel para makapagpahinga. Nakapagpabook na rin si Jericho ng ticket nila at alas 11 pa ng gabi ang next flight. Mauna ka ng maligo, susunod ako, saan ni Jericho? Kinuha naman na ni Christine ang mga binili nilang damit na pamalit nila ngayon. Nauna na ngang naligo si Christine at nang matapos siya, si Jericho naman ang sumunod na pumasok ng CR. Pinatuyo na ni Christine ang buhok niya gamit ang blower ng hotel. Napapangiti pa rin siya kapag nakikita niya ang bouquet na ibinigay sa kanya ni Jericho. Di man lang siya nakaramdam ng pagod sa pamamasyal nila. Sa halip na magpahinga siya, nakarating sila ng Taiwan nang wala sa oras. Sigurado pagod na naman siya bukas. Kung hindi man siya nakakaramdam ng pagod ngayon, sigurado bukas niya na ito mararamdaman, lalo na ang mga paa niya. Dahil kanina pa sila lakad ng lakad ni Jericho. Nang matapos si Jericho, lumabas na rin siya. Nakita niya naman nagpapatayo ng buhok si Christine kaya nilapitan niya ito at kinuha ang blower. Ako na magpapatayo ng buhok mo? Anas ni Jericho. Inayaan naman ni Christine dahil nangangaling na rin siya. Maingat na hinawakan ni Jericho ang mga buhok niya. Hindi rin napapasong anit niya dahil sinisigurado ni Jericho na hindi masasaktan si Christine. Na makita ni Jericho ang batok ni Christine, bigla siyang napanunok. Ramdam niya ang pagpintig ng alaga niya. Sinubukan niyang iwasan yon pero hindi pa rin niya natiis na hindi ito halikan. Napalunok naman si Christine nang maramdaman niya ang mainit na labi ni Jericho sa batok niya. Pagod ka ba? Tanong ni Jericho. Hindi naman, nag-enjoy naman ako nga magpunta rito, sagot ni Christine. Nang matuyo na ang buhok niya, ay hinarap na ni Christine si Jericho. Inalis na rin ni Jericho sa outlet ang blower saka siya naupo sa kama. May gusto ka pa bang gawin? Baka may gusto ka pang kainin, mag-order ako. Umiling si Christine dahil hanggang ngayon busog na busog pa rin siya. Simula nang makarating sila ng Taiwan, wala na silang ginawa kung hindi ang kumain ng kumain. Pansin ni Christine na kanina pa lunok ng lunok si Jericho. Nauuhaw ka ba? Tanong niya. Tumayo si Jericho at saka nagtungo sa glass wall. Hindi, tipid niyang sagot, kaya nagtatakang nakatingin sa kanya si Christine. Nilapitan ni Christine si Jericho, saka nila tinignan ang city light sa ibaba. Iniiwasan naman ni Jericho na hindi mapatingin kay Christine. Naka-short lang si Christine kaya kitang-kita ni Jericho ang mapuputing hita nito. Naiinitan ka? Gusto mo bang palamigin ko pang aircon? Inosenteng tanong ni Christine. Paano naman sasabihin ni Jericho ang totoo? Ayaw niyang galawin si Christine hanggat hindi pa sila ikinakasal dahil gusto niyang ipakita na malaking respeto niya para kay Christine. Hindi na, sapat na yan. Naguguluhan naman na si Christine sa ikinikilos ni Jericho pero hindi na siya nagtanong pa. Hinarap ni Christine si Jericho kaya lalong napalunok si Jericho. Niyakap ni Christine ang mga kamay niya kay Jericho at nagbigay yon ng kuryente sa buong katawan ni Jericho. Mangako kang ako lang ang magiging babae mo, Jericho? Biglang sambit ni Christine. Hinaplos ni Jericho ang pisngi ni Christine saka siya ngumiti. Nagdududa ka pa rin ba sa akin? Matagal lang maraming babaeng nakapalibot sa akin pero sa ospital ko pa rin nakitang babaeng makakakuha ng atensyon ko. Sa tingin mo magagawa kong lokohin ka? Hindi ko yung gagawin. Hindi mo pa nakikilala mga festejo pero oras na nagmahal kami sa isang babae lang kami nakafocus. Matabis na napangiti si Christine. Napakasarap pakinggan sa tinga ang mga binitawang salita ni Jericho. Bigla, hinalika ni Christine sa labi si Jericho. Pilit niya nga lang na kinokontrol ang sarili niya pero pinili niyang sabukay ng pasensya niya.
Iniwas ni Jericho ang paningin niya na ikinagusto naman ni Christine dahil iniisip nito na baka nga hindi nagustuhan ni Jericho ang halik niya. Ayaw mo ba ng halik ko? Nagtatampong tanong ni Christine. Kunot noong tinignan ni Jericho ang babaeng nasa harapan niya. Sino nagsabi? Sagot niya at sa kanya siniil ng halik si Christine. Shit! Gulat na sambit ni Jericho. Sa kanya mabilis na hinugot ang pagkalalaki niya. You're still a virgin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ani Jericho? Inangat ni Christine ang ulo niya. Kailangan pa bang sabihin yon? Oo naman. I don't want to disrespect you. Alam ko na mas special sa yung gabing to sa unang gabi natin bilang mag-asawa. Akma na sanang aalis sa kama sa Jericho nang pigilan siya ni Christine. Ngayon ka pa ba titigil? Please, I wanted to. Pakiusap niya. Napapalanok si Jericho. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy pa ba niya pero hindi na rin niya mapigilan pa ang sarili niya. You, stubborn woman. Tanging nasabi niya at muli siyang bumalik sa ibabaw ni Christine. Ilang saglit pa sabay na nilang narating ang rurok. Binalot naman kaga ni Christine ang kumot sa katawan niya. Napatulala na lamang si Christine dahil sa nangyari. I'm sorry. Usal ni Jericho kaya nilingon ni Christine si Jericho. You don't need to say sorry. Hindi ko naman pinagsisisihan na sa'yo ko binigay ang unang gabi ko. Inalika ni Jericho sa noo si Christine. Nangangako siya, pakakasalan niya ang babaeng nagtiwala sa kanya. Nang mapansin nilang malilate na sila sa flight nila, nagayak na silang dalawa. Napansin naman ni Christine ang bloodstain sa bedsheet. Patay, paano to? Tanong niya kay Jericho. Tinignan ni Jericho ang bloodstain na kagagawan niya. Hinugot niya ang bedsheet saka ito dinala sa CR. Nilaban niya lang ang parteng may dugo gamit ang mabangong sabon. Dahil hindi pa naman to natutuyo, mabilis niyang natanggal yon. Wala na? Tanong ni Christine na naghihintay sa pintuan. Muli, nilatag ni Jericho ang bedsheet. Ginamit ang blower para mabilis itong matuyo. Hindi mo naman kailangan mahiya dahil normal na sa trabaho nilang makakita ng bloodstain sa mga bedsheet nila, saan ni Jericho. Kahit na, ayoko pa rin may maiwan dito na bakas, sagot ni Christine. Nang masiguro nilang malinis na nilang iiwan, ang kwarto nila umalis na sila at nagtungo ng airport. Dala-dala pa rin ni Jericho ang bouquet. Pinagtitiinan sila ng ibang tao pero walang pakialam sa Jericho. Kinabukasan masakit na masakit ang katawan ni Christine. Daig pa niya ang nag-gym sa sobrang sakit ng katawan niya. Pakiramdam niya magkakasakit pa siya dahil sa sakit ng pagkababae niya. Okay ka lang? Bakit parang pagod na pagod ka? Day off mo kahapon na? Tanong ni Jessa. Hanggang ngayon naman hindi pa rin makapaniwala si Christine na wala nang iniingatan niya. Hindi naman siya nagsisisi na ibinigay niya ito kay Jericho. Hindi ako nakapagpahinga. Inaya ko ni Jericho na mag-dinner sa Taiwan. Sa sobrang tuwa ko, lakad kami ng lakad at tinikman ng mga street foods nila. Nag-Taiwan tayo kahapon just for dinner? Gulat na tanong ni Jessa. Sumakit naman ang tenga ni Christine sa lakas ng boses ng kaibigan niya. Ibang klase talagang fiancé mo. Napaka-expensive. Dinner lang sa Taiwan? Baka naman sa susunod, iihi ka lang dapat sa Japan pa. Natawa naman si Christine sa sinabi ni Jessa. Ano ka ba? Malapit lang naman ang Taiwan dito eh. Nag-enjoy naman kami kahit balikan. Nakakapagod man ngayon at masakit sa katawan pero masaya naman. Believe na talaga ako sa kayang gawin ng fiancé mo sa'yo. Hindi na ako magugulat kung pati buwan kunin niya para sa'yo. Naiiling na lang si Christine sa mga sinabi ni Jessa. Nang lumabas na sila ng office nila ay pansin nila na iba ang lakad ni Christine. Kunot noong pinagmamasdan ni Jessa ang kaibigan niya. Okay ka lang? Tanong nito pero dahil inosente pa rin si Jessa wala siyang alam. Oo naman. Iniwas ni Christine ang paningin niya. Bakit ganyan ka maglakad? Para kang penguin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Naglakad kami na naglakad kahapon kaya masakit ang mga paa ko. Umaabot sa balakang yung sakit, pagdadahilan ni Christine. Okay. Tanging sagot ni Jessa, tsaka sila muling naglakad pero nagtawanan sila ni Minerva nang tularin nila ang paglalakad ni Christine. Sinusubukan naman ni Christine na maglakad ng normal pero pakiramdam niya ay magkapa rin ang pagkababae niya.
Hoy, ano ba? Sigaw ni Christine sa mga kaibigan niya pero patuloy na nangaasar ang mga ito sa kanya. Nakangiting nakatitig naman si Christine sa bouquet na ipinadala ni Jericho para sa kanya. Sa tuwing naaalala niya ang intimate situation na nangyari sa kanila sa Taiwan ay napapangiti pa rin siya. Walang bahid ng pagsisisi sa puso niya na binigay niya kay Jericho ang unang gabi niya. Hindi naman siya pinilit ni Jericho dahil kusa niya itong ibinigay. Kakaiba ang nararamdaman niya nung gabing iyon at tila ba hanggang ngayon hindi pa rin niya maipaliwanag. Para bang kinikiliti ang buong katawan niya. Anong ngiti yan? Nakangiwing tanong ni Jessa nang maabutan niyang nakangiti si Christine sa harap ng bouquet. Binaba naman na ni Christine ang bouquet sa gilid ng table niya. Kanina ko pa kayo hinihintay. Kain na tayo. Anas ni Christine nang di man lang pinansin ang sinabi ni Jessa. Napapangiti na lamang si Jessa sa kanya. Alam ko namang in love ka ngayon, pero baka pwede namang wag magpainggit sa amin ng fiancé mo. Tumataas din lalo ang standards ko sa guy eh. Wika ni Jessa. Bahagya na lang natawa si Christine. Alam mo naman, na bigla-bigla na lang siyang nagpapadala, sagot ni Christine. Pati bulaklak mamahalin. Sayang naman wala man lang siyang kuya o kapatid, o di kaya pinsan man lang. Mukhang sarap nilang magmahal eh. May pinsan siya, si Tyler. Inirapan ni Jessa si Christine na ikinatawa naman ni Christine. Gusto mo ba akong maging kabit? Kahit nga yata bumuka ka na ako sa harapan ni Mr. Festejo, wala yung gagawin sa akin eh. Nasa asawa niya lang ang atensyon noon. Ang ganda rin kaya ng asawa niya, kaya bakit pa siya maghahanap ng iba at katulad ko pa? Tawa lang ng tawa si Christine. Saka siya napapailing. Hindi niya alam kung bakit ang saya-saya niya ngayon. Maliit lang na bagay nagpapasaya na kagad sa kanya. Ganito ba talaga ang pakiramdam ng in love? Parang kumikislap ang mga mata niya. Hindi niya man lamang namalayan na nakangiti na pala siya. Ang mga mata niyang tila ba nakangiti kung makikita ng iba. Nang masundo siya ni Jericho, di na muna siya umuwi sa kondo niya. Dumiretso siya sa penthouse. Nagbihis na muna si Jericho sa kwarto nito habang si Christine naman nagready ng iluluto niya para sa dinner nila. Love, magbihis ka na muna, usal ni Jericho nang makapasok siya ng kusina. Nang magsalubong silang dalawa ay humalik pa si Christine sa labi ni Jericho. Nagugulat na lamang si Jericho sa ginagawa ng fiancé niya sa kanya pero hindi niya napipigilan ng umiti. Naghanap si Christine ng t-shirt ni Jericho at dahil malaki si Jericho sa kanya, nagmistulang dress sa kanya ang t-shirt. Nang makapagbihis siya, bumalik na siya ng kusina para magluto. Nakatulala namang nakatingin si Jericho sa itsura ni Christine. Naka-t-shirt lang ito at cycling lang ang suot sa ibaba. Makapal naman ang t-shirt ni Jericho pero sa tuwing itinataas ni Christine ang mga kamay niya, tumataas din ang damit nito. Iniwas ni Jericho ang paningin niya, tsaka siya napainom ng tubig nang wala sa oras. Ayaw niyang gumawa ng kababalaghan sa loob ng kusina niya. Sa halip may makain sila mamaya, baka ang isa't isa pa ang makain nila. Love, pwede bang pakihiwa ng ibang gulay? Magbe-bake lang ako. Gagawa ako ng dessert natin? Utos ni Christine. Sure love, no worries. Mabilis na sagot ni Jericho para mabaling ang atensyon niya sa ginagawa niya kesang pagnasahan niya ang fiancé niya. Naghugas na ng kamay si Christine. Kinuha ang mga gagamitin niya sa pagbe-bake. Napapalingon si Jericho kay Christine. Paminsan-minsan na hindi niya maiwasan na hindi mapatingin sa umaalog kay Christine. Napalunok na naman si Jericho at napapailing na lamang sa sarili niya. Isang beses lang yon nangyari pero tila ba mas mabilis nang uminit ang katawan niya sa tuwing nakikita niya si Christine. Mabilis nagigising ang alaga niya. Love, usal ni Christine. Nanatiling nasa pagbibake ang atensyon niya. Sagot ni Jericho. Puro babae ba talaga ang business partners mo? Kuryosong tanong ni Christine. Puro lalaki sila lahat pero dahil marami rin silang ginagawa, mga dalaga nilang anak ang ginagawa nilang proxy. Nagsiselos ka pa rin ba? Pinagdududahan mo pa rin ba ako?
Gusto mo bang ibigay ko sa iyo ang access ng CCTV sa office ko para makita mo ako palagi at makita mo kung anong nangyayari sa loob ng office ko? Bahagyang natawa si Christine. Hindi mapigilang hindi kiligin sa sinabi ni Jericho. Handa talaga tong ibigay sa kanya ang access ng CCTV sa office niya. May tiwala naman ako sa iyo pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ako marunong magpatawad kapag nakagawa ka ng kasalanan sa akin. Kaya ko magstay hanggat kaya ko, pero ibang usapan na kapag babae na ang naging problema natin. Natawa sa Jericho, tsaka niya tiningnan si Christine. Nakangiti sa kanya si Christine pero seryosong mukha nito. Muling natawa si Jericho, tsaka niya hinawakan ng tungki ng ilong ni Christine. Wala na akong oras na makipaglokohan pa. Kapag niloko kita, putulin mong mahalaga sa akin bilang lalaki. Napapangiti na lang si Christine. Masaya silang nagluto ng dinner at gumawa ng dessert. Nang makapagluto na silang dalawa, nilinis na nila ang kusina at naghain ng pagkain nila. Masaya silang nag-uusap tungkol sa isa't isa dahil gusto nilang mas makilala pang isa't isa bago nila planuhin ang magiging kasal nila. Nasa sala na silang dalawa, nakatitig sa malaking TV ni Jericho. Nakayakap si Christine kay Jericho at ganun din si Jericho. Pareho silang tahimik habang nanonood. Wala silang iniisip na problema kapag silang dalawa lamang ang magkasama. Ramdam ni Christine na napakapayapa na isip niya kapag si Jericho ang kasama niya. Seryosong nakatingin si Christine sa TV. Napaayos siya ng upo nang sumapit na sa climax ang pinapanood nila kung saan iniwan ng babae ang asawa niya dahil sa matinding problema nila pero wala itong kinalaman sa babae. Napapaisip siya kung kakayanin din ba nila ni Jericho ang mga problemang darating sa buhay nilang dalawa. Kung sakali mang maghiwalay sila ni Jericho, hindi niya na nakikita ang sarili niya na magmahal pa ng iba. Mahigpit na yumakap si Christine kay Jericho. Hinalikan naman ni Jericho ang ibabaw ng ulo nito. Nakatulog na si Christine habang nanonood sila ng movie. Maingat na binuhat ni Jericho si Christine, tsaka niya ito ay pinasok sa loob ng kwarto. Dahan-dahan niyang binaba si Christine para hindi na ito magising pa. Alam niya kung gaano nakakapagod ang trabaho ni Christine. Nakangiting nakatitig si Jericho kay Christine. Di na siya makapaghintay na titira na sila sa iisang bahay. Alam niyang masyadong mabilis ang nangyari sa kanila pero ilang buwan o taon pa ba ang kailangan niyang hintayin bago dapat alokin ng kasal si Christine. He really wants to marry her. Hinalikan ni Jericho sa noo at labis si Christine bago siya nahiga sa tabi nito at niyakap si Christine. Sa maraming taon na mag-isa siya, tila ba nasanay na lang siyang mag-isa pero ngayon may ngiti sa labi niya bago matulog at may ngiti sa labi niya nagigising. Kinabukasan na unang nagising si Christine. Siya na nagluto ng breakfast nila ni Jericho. Inihanda niya ng lahat para kapag nagising na si Jericho, kakain na silang dalawa. Gumawa na rin siya ng kape para ipapainit na lang mamaya kapag lumamig na ito. Good morning, love. Bati ni Jericho nang makita niya na si Christine sa kusina. Good morning. Masiglang bati ni Christine, tsaka niya sinulubong ng yakap si Jericho. Akala ko umuwi ka na. Bakit ang aga mong nagising? Tanong ni Jericho. Kumalas na muna si Christine sa pagkakayakap, tsaka niya niredy ang mga pinggan. Maaga ako nagising kanina Hindi ko alam na nakatulog na pala ako habang nanonood tayo. Tinapos mo pa ba yung movie? Naupo na muna si Jericho at saka kinuha ang kutsara at tinidor. Hindi na. Nang maramdaman kong nakatulog ka na, pinatay ko na rin para makapagpahinga ka ng maayos at komportable. Sana ginising mo ko parang tayong dalawang nagluto ng breakfast. Nilagyan ni Christine ng kanin at ulam ang pinggan ni Jericho dahil gusto niya itong asikasuhin. Hindi naman kailangan. Nagpa-practice lang para makita ko kung ready na ba ako maging asawa mo. Tiningala ni Jericho si Christine. Nakangiti naman si Christine saka siya naupo sa upuan na nasa tapat ni Jericho. Gusto mo bang magpakasal na tayong dalawa ngayong taon? Pagbibiro din ni Jericho. Kung yan ang gusto mo bakit hindi? Sagot ni Christine. Napaseryoso si Jericho dahil kung hindi nagbibiro si Christine, pakakasalan niya talaga to kahit kailan at kahit anong oras. Are you sure? Tanong na Jericho.
Ngumiti si Christine. Sa totoo lang, hindi naman ako handang pakasalan ka pero ayokong madaliin. Gusto ko munang kilalanin natin ang isa't isa. Matagal na kami ni Jayden na magkarelasyon pero ngayong taon niya lang pinakita sa akin ang totoong ugali niya. Sa tingin mo ba, mas magandang ideya na mag-live-in muna tayo bago magpakasal para malaman natin kung kaya ba nating i-handle ang isa't isa? Ramdam ni Jericho na may takot pa rin sa puso ni Christine na magpakasal. Marahil dahil may trauma pa rin to sa nangyari sa kanila sa past relationship niya. Ayaw kitang madaliin. Ayaw kitang pilitin eh. Handa ako maghintay kung kailan ka na handa. Don't force yourself, Christine. Don't pressure yourself. Kung ano man yung gusto mo, susunod naman ako sa'yo pero sana alam mong wala itong sapilitan. Tumango at matamis na ngumiti si Christine. I'm serious, Jericho. Let's give it a try dahil para na rin naman sa ating dalawa to. Kung sakali man na hindi mag-work, kung sakali mang makilala natin ang isa't isa at hindi natin magustuhan, malaya tayong makakaalis. Alam mo gaano kahirap mag-file ng annulment sa bansang to. Seryosong sambit ni Christine. Diretsong tinignan ni Jericho ang mga mata ni Christine at talagang seryoso ito. Masaya siyang magsasama na sila ni Christine pero nabigla siya sa desisyon nito. If that's what you want, kailan ko hahakutin ang mga gamit mo? Tanong kaagad ni Jericho. Natawa naman si Christine. Di naman halatang excited si Jericho. Sa day off ko na lang. Napapanguso na lamang si Jericho. Kala ko naman ngayon na kaagad. Gusto mo bang ipahakot ko na lang sa iba para malipat ka na kaagad? Napapailing at napapangiti si Christine. Ako na mag-aayos ng mga gamit ko pero kung gusto mo, pwede namang dito na ako matulog simula ngayon. Napangiti si Jericho saka siya kumain. Nang matapos silang kumain, umuwi na muna si Christine. Naabutan niya namang nagkakape sa sala ang kanyang ina. Kumain ka na, Mom? Tanong ni Christine. Hindi pa. Nagluto ko ng paborito mo. Kumain ka na. Si Jericho ba ang kasama mo magdamag? Tanong ni Irene. Ayaw sanang mga alam ni Irene sa personal na buhay ng anak niya pero gusto niyang makasiguro na ligtas ang anak niya. Yes, Mom. Sa kanya ako natulog. Siya nga pala. Napaseryoso si Christine. Saka siya naupo sa sofa at hinarap ang kanyang ina. Naghihintay naman si Irene sa sasabihin ng kanyang anak. Napagdesisyonan kong tumira na sa penthouse ni Jericho. Alam niyong siya na lang ang lalaking pakakasalan ko. You're okay with that, right? Bahagyang nagulat si Irene pero napatango rin siya. Nasa tamang edad ng anak niya at alam na nito ang ginagawa niya. Hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin, anak. Mas mabuti nga sigurong kilalanin niyo muna ni Jericho ang isa't isa bago kayo magplano ng kasal. Hahakutin mo na ba ang mga gamit mo ngayon? Hindi pa po. Sa day off ko na. You can stay here, Mom. Pwede naman kitang bisitahin dito araw-araw dahil nasa isang building lang naman tayo. Napayo ko si Irene, saka siya bumuntong hininga. Pansin ni Christine na tila ba may gustong sabihin sa kanya ang kanyang ina. Mom? Usal niya. Tipid na ngumiti si Irene, saka niya tinignan si Christine. Ang totoo niyan, anak. Bahala ko rin sabihin sa'yo na babalik na ako sa bahay natin. Kailangan ako ng daddy mo. Alam mong ako lang nakakaintindi sa daddy mo. Nagbabaka sakali pa rin ako na magbabago ko siya. Masyado nang mabigat sa kanila ng kuya mo ang mga nangyayari ngayon sa business natin. Nag-aalala ako sa kalusugan ng daddy mo. Ang sabi ng kuya mo, gabi-gabi nang umiinom ng alak ang daddy mo. Alam mong napipigilan ko ang daddy mo sa pag-iinom niya. Ayaw sanang payagan ni Christine na umalis ang kanyang ina, pero wala naman siyang magawa. Hindi niya naman nakita na pinagbuhatan ng kamay ng kanyang ama ang kanyang ina. Di niya naman siguro kailangan mag-alala. Just call me, Mom, if you need me. Mag-iingat ka palagi at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tanging sambit ni Christine na kinangiti at kinatango ni Irene.